magkaroon tayo ng lahat ng bagay na tinatangkilik natin, marami tayong pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. At sa araw na ito, ang isang pwedeng ipagpasalamat natin sa Diyos, yung buhay pong taglay natin sa ngayon. Amen. Bakit po kaya kailangan natin ipagpasalamat sa Diyos yung buhay na taglay natin ngayon? Alam niyo po, sa buhay natin sa mundong ito, punong-puno tayo ng choice. Meron tayong power sa lahat ng ating mga pagpili. Meron tayong power sa lahat ng ating mga pinipili sa buhay, desisyon sa buhay. Pero tatandaan po natin, meron tayong nangyayari sa buhay natin na hindi yun sakop ng ating desisyon. Halimbawa po, sa ating pagtulog sa gabi, sa ating pagpapahinga ng ating katawan, tayo matutulog. Meron tayong desisyon, meron tayong power na kung anong oras ka matutulog. Pero wala kang power kung anong oras ka gigising. Amen. So doon pa lamang po sa pagtulog mo, matutulog ka, for example, matutulog ako alas 9 ng umaga, ay ng gabi. Matutulog ako alas 9 ng gabi, kailangan gumising ako ng ganito. Pero sa paggising mo, wala tayong desisyon kung anong oras kang magigising. Ang Diyos po ang may hawak ng paggising ng bawat isa. At doon pa lang po sa paggising natin sa umaga, Lord, salamat at ginising mo ako. Hindi ako isa sa mga taong hindi nagising sa araw ng kanilang pagtulog, sa oras ng kanilang paghimlay. At doon pa lang po, isang bagay na po yun na kailangan nating pasalamatan. Isa pa po, recount. Bilangin natin yung mga kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Ano ba yung mga na-receive ko? Ano ba yung natanggap ko? Mula nung panahong ako'y kabataan, nangangarap ako na magkaroon ng mga bagay na tinatangkilik ko ngayon. Ito ba yung ipagpasalamat ko na ba sa Kanya? Ito ba ay ipinasalamatan ko na sa Kanya? At minsan po yung mga bagay na pinapasalamatan natin noon, minsan inirereklamo na natin ngayon. Halimbawa po, sabi nila, pinagpapasalamat ko noon dahil ako'y tumaas ang aking ranggo, tumaas yung aking posisyon. Ngayon naman, dahil ipinagpasalamat natin yon, dahil natanggap natin, pag dumarating yung panahong lumilipas, nagiging burden na siya. Hindi na natin nakukuhang magpasalamat. Ngayon, nangyayari, ang daming trabaho, nai-stress na ako. Ayan. So, hindi na siya nagiging gratitude yung isang tao, hindi na siya nagiging thankfulness. Kasi nagre-reklamo na yung mga taong dating pinagpapasalamat yung mga bagay na re-receive ko, ngayon ay sila ay nagiging mga taong nagre-reklamo na. Alam niyo kung babasahin natin ang Biblia, marami pong dito tinutukoy na kailangan mong maging mapagpasalamat tayo. Halimbawa na lang po sa sulat ni Haring David. Sa aklat po ng mga awit, chapter 100, verse 4 hanggang 5. Ito po ang nasusulat.